guys! So ngayon magpapalit tayo ng gulong from all-season tire to winter tire. So ay magtatanong bakit kailangan ko magpalit, nakatrack naman ako. Kaya nang sinabi ko in the previous vlog, kailangan yun kasi sinabi mo sa insurance na meron kang winter tire, which is hindi naman siya compulsory dito, but in case wag naman sana mangyari na maaksidente ka tapos sinabi mo na may winter tire ka, naka-winter tire ka during winter season, tapos karoon ng accident and they found out na the cause of the accident is, for example, is hindi ka naka-winter tire, hindi ka makakuha ng sa insurance. Okay? So, kailangan magpalit tayo ng winter tire ngayon. So, yan. Inayos ko na yung prepare na. Ito yung mga winter tire ko. Okay? Tapos, nasan ba yung aking preparation? Wait. Meron rin akong ito, paint stick. Okay? Anong gamit nito? Pag nagtanggal ka ng gulong, ilalagay mo siya kung saan yung position niya. Okay, para mas madali, pag nag-rotate ka, pag nag-change ka uli ng tire during summer, ay yung front, pwede ilalagay mo siya sa back, tapos yung back, ilalagay mo siya sa front. So, para maging yung lifespan ng tire at maging balanse yung tire mo. So, yun ang reason. Kinuha ko lang ito kinuha ko lang yun sa work kasi ginagamit namin ito So, minila ako ng isang piraso. So, malaking bagay ito pag nag-rotate ka. Okay, so I think I'm ready na. Magtatanggal na tayo ng gulong. Yeah! Tapos na ako install. Ngayon i-double check ko lang kung yung TPMS o yung tire pressure monitoring system is activated siya. So, check ko dito sa system. Pakita ko lang sa inyo. Wait. Pakita ko lang. Yan. So, ibig sabihin na yung TPMS nagde-detect siya biglang umanda. Nagde-detect siya sa system, sa system ng truck. Ayan. Importante kasi yan. Dito na yung finished product. Ayan. Ito rin. And then syempre, wala namang pinagkaiba. So, ayan. So, hahanginan ko siya maya-maya. Ayan. So, nilagyan ko na rin ng mga mark. Ayan. Back left, front left. Tapos yung sa dalawang gulong. Para hindi na ako malilito kung ano yung ilalagay ko. So, binili ko to sa pmctire.com. May dumi pa ako. So, recommended siya kasi wait, ilagay ko lang siya. Recommended siya kasi online siya. So, mura yung tire. May kasama na siyang mugs. May kasama na siyang, of course, wheel balancing. May kasama na siyang TPMS, which is a little bit expensive siya kung sa
bibili ka sa other outlet. Tapos additional yung mga nuts, syempre, pero recommended na bumili ka ng nuts kasi baka hindi compatible doon sa original na nuts. So binili ko na rin yun. So total lahat siya is 1,850. All in all na yun. So bago ako nag-decide niyan, it took me 2 weeks. Kasi for comparison, kasi ayoko na bibili ako tapos later on magre-regret ako kasi mas may mura. Pero overall, nagtingin ako Canadian Tire, Cal Tire, lahat ng mga well-known na even yung mga tire shop, mura pa rin sila. So, ayun, ito itatago ko na itong mga gulong. Ang iba, ang dalawa, ilalagay ko sa likod ng truck, pampabigat. Kailangan kasi medyo mabigat yung truck mo sa likod. Kasi medyo hindi siya balance. Pag natutulan ko yun yung nasa Winnipeg pa ako na nilalagyan pa kanila ng bumibili pa sila ng pampabigat sa Rona para stable yung galaw ng truck. So ilalagay ko yung dalawang gulong sa truck. Yung dalawang gulong naman ilalagay ko sa Palisade para doon ko muna ilalagay, itatambak. Later on, kapag nagawa na yung backyard namin, bibili ako ng parang istakan. So doon ko ilalagay. Kasi gusto ko itong garahe, medyo ayoko siya ng maraming gamit. Kasi kasyang-kasya lang talaga itong sasakyan, itong dalawa. Kung marami pang gamit ay masyadong makalat na. So dito lang yung mga gamit ko. So ayun, bala ko iikot ko siya. May bibilin lang ako saglit. May kailangan ko bilhin. Then itatry ko yung galaw ng gulong. Tapos adjust ulit. So kailangan ganun kasi para kung maglo-long drive ka, most special kami, everyday kami nagda-drive. So ayun. Tapos diretso ko siya ipapa-car wash para malinis. And linisin ko na siya, tapos tatakpan ko nito tama-tama para naman hindi siya magasgasan kasi very prone sa gasgas ang mga rims na ganito or mugs na ganito. And then while magtutour tayo, itutour ko kayo sa sasakyan ko. Okay? So binago ko na yung style ng pag-park ko. So paatras siya. So kasyang-kasya lang, kung nakikita nyo, kasyang-kasya lang yung truck ko dito hanggang dito. So ito na yung sasakyan ko. So it's a power boost. Okay. So kung lalapit ka, automatic iilaw yung buong truck. Nakita nyo. Tapos pasok tayo dito kasi malamig. Okay, this is a full hybrid. I think nabanggit ko na siya in the previous vlog. So of course fuel efficient siya kasi hybrid. Okay, napakita, under ko muna. So, full tank ko lang 4 days ago. So may natitira pang 888 kilometers para mag-empty. So 5 days na siya ngayon. The last time na full tank ako was after 15 days to be exact. Nagpa-full tank ako. So ka-full tank ko lang nung Monday. So ito infotainment tawag nila. So nakalimutan ko ilang inches ito. I think 9 inches, something like that. So meron siyang built-in na navigation map. Of course, may CarPlay na siya. Tapos ito yung ano nga tawag dito? Wireless charging. Maraming ports. Tapos of course pwede mo siyang ibabato. Tapos kung magkakainan kayo, ayan, may parang tray siya. Kaya usually yung mga police na
mga sasakyan ng mga police ay naka F-150 because of this. Yeah. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang i-vlog ko dito? Ayan, bumili na rin ako ng dashcam 1 and the back. Yeah, importante yan. May dashcam ka. Okay, dito tayo sa likod. Punta tayo sa likod. Ang likod. So, one of the big reason is yung malawak yung legroom nila dito. So, the difference sa Tacoma na hindi nagpag-go sa amin is ito, yung ilalim niya. Kasi dito malaki yung compartment. May compartment. Sa Tacoma kasi wala nang ganito kasi nadirito located yung battery ng truck. Ayan. Ano to? Face mask. Face paint. So, ayan. Kung papasok ka dito, grabe ang luwag. See? Yung leg space. Nakakatayo pa nga dito yung buso kong anak kung gaano ka lawak. So, maganda siya pag long drive kasi talaga magiging komportable siya. Ayan. Kita nyo. Diba? Laki. And then ito, powered window na rin to. Nakalimutan ko doon yung ano niya, yung function din, yung control. Yun. Tapos yun nga, of course, nilagyan ko ng tonneau cover. And then, automatic siyang, diyan ko nilagay yung mga gulong ko. Extra. Pampabigat. Pag gusto mong mabigat at mayroon siyang hagdanan. Hindi ko na amin. At, ayan. May sukatan. Ayan. Ayan na siya. Okay. Ayun lang muna yung aking car reveal at car tour ba? Tawag doon. Sa sakyan ko. So, may mga accessories pa ako na balak bilhin but maybe by summer na pagkatapos ng winter. So, medyo busy-busyhan tayo ngayon. Tahimik ang bahay kasi back to school na yung mga bata. After more than 2 weeks ng Alberta teacher strike. Yan, nag-strike kasi sila. So, excited yung mga bata na bumalik ng school. Kaya, tahimik na yung bahay namin. And, of course, yan, Christmas tree na kami. Tapos, ayun. Niligan na rin namin. Kulang pa. Kulang pa yung mga abubot namin for Christmas. Nag-unti-unti. And, yun. Yun lang muna ang ating i-vlog sa araw na to. And, see you in the next vlog. Marami tayong pag-uusapan pala sa susunod ng mga vlog. Kasi medyo trending ngayon yung about ng mga nalilay off na nangyayari sa buong Canada, I think. And most especially in Alberta. So, abangan nyo yung next vlog ko. Pag-uusapan natin yun. Okay? So, see you next time. Bye!